si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, tinuruan ang isang DDS reporter na pahiya po ito. Dahil nga naman mga kababayan, masyadong maintriga itong si Eden Santos ng Net25, mga kababayan, dahil hindi na po siya sa Senado ngayon naka-assign. Inilipat po ito sa House of Representatives, kaya doon naman po siya nanggugulo. Mga kababayan, ano ba ang utak mayroon ng mga DDS? Bakit madali silang maniwala sa mga sabi-sabi without even research, without even doing anything, mga kababayan, na kung saan po ay ma-verify nila ang kanilang mga pwedeng itanong muna? Diba? Kasi nonsense, mga kababayan, na ikaw ay magtanong kung hindi ka naman nagkaroon ng due diligence sa mga bagay-bagay. Papaniwalaan mo ba agad ang sinasabi ng alam mo nang dati nang nagsisinungaling na si Congressman Leandro Lebiste na marami ng sablay sa kanyang mga sinasabi? Ayan tuloy, mga kababayan, napahiya etong si Eden Santos dito po sa anak ng presidente na si Congressman Sandro. Walang nagawa, napahiya ang loko. So, ito yung una, mga ka-GP. Harap sa inyo. So I thought this special session would be an opportune time to take any questions you guys might have. As you have seen, we have undertaken the President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na rin-request niya ay pinasa na ng lower house. Hold on a second. Sorry. Iba yung naglo-load. Nabuang na. Sandali guys ha. Ayaw mag-load ng original eh. Ay nako. Niloloko tayo nito. Ayaw mag-loading. Hinata ng internet kasing hina ng utak ng mga DDS. O ito na. Sana mag-load ka na. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala na pong AITS or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Yun po ang sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Yun po ang sabi ni Kong Libiste. Hindi, sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Verify mo ba? Yun po ang... No. Answer my question. Verify mo ba? Verify mo ba? Verify mo ba? Yes or no? Okay, so next time ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Okay? Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes, kaya Okay, nga po so next time, nagtatanong sa'yo yes para po po ma'am. malaman. So next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. Correct. As far as I know po, Kwento lang yun. wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Really? Thank you. Sir, last question. Yung hearing, may schedule na ba yung hearing dun sa investigations at NA? That's a good question. I'll have to double check. Okay? Alam nyo, mali kasi dito mga ka-GPnatics ni Eden. Ha? Ang nangyayari kasi parang hindi na siya journalist. Ang nangyayari parang pangkaraniwang vlogger na lang siya kung siya po ay magtanong. Kasi mga kababayan, alam mo,
chismis ang pinapakalat nitong si Eden Santos, no? Aray ko. Yung type of journalism na gusto niya, chismis. Di sana mag-vlogger na lang siya. Aray ko. Di ba gumaya na lang sana siya sa atin? Hindi, kasi ako naman sinasabi ko talaga mga kababayan, syempre tayo, totohanan, for the views, di ba? O, kailangan natin ng views, kailangan natin ng chismis, dahil kung walang chismis, wala tayong maipapakita. Tama? Totoo naman yun eh. Kaso sa kanila, mga kababayan, dapat ipakita nila para hindi sila nagsiselo sa mga vlogger na sinasabi nila, hindi raw sila pinapanood dahil sinasabi nila na sila po, mga kababayan, ay nauungusan na. Paano? Yung klase o yung karakteristik ng isang journalism na dapat pinapanood mo, nagiging chismis Aray ko. journalist. Di ba? Yung inuusap, yung tinatanong niya dito, mga kababayan, wala daw bang MOOE ang Jensen? Totoo daw ba? Gaya ng sinabi nitong si, Congressman Leandro Libiste. Mga kababayan, okay lang sana kung yung type ng pagtatanong niya, at saka, sorry, nonsense na naitanong mo yun eh. Kasi kung ikaw, mga kababayan, marami pang bagay na pwede mong itanong. Kung ikaw nagkaroon ka na ng due diligence sa sarili mo to research about that, nandun naman eh. Makikita mo naman mga kababayan, kahit si ChatGPT kayang sagutin eh. Kahit si Google kayang sagutin yan eh. Imposible mga kababayan. At saka sa mga hindi nakakaalam ano ba ang MOOE? Ayan, mga ka-GPnatics. Ang MOOE ay nangangahulugang Maintenance and Other Operating Expenses. Ito ang budget na nilaan ng gobyerno tulad ng sa mga pampublikong paaralan at ahensya para sa kanilang pang-araw-araw at buwanang gastusin upang maayos na may takbo ang operasyon. Kaya nagtatanong yan, hinggil po dun sa nangyaring lindol. Okay, sa nangyaring lindol, imposible mga kababayan na walang pambayad ng kuryente at tubig ang Jensen. Aray ko. Imposible walang, kumbaga mga ka-GPnatics, walang pagbili ng mga chok, papel, libro at iba pang supplies. Pero GP, anong yung pinagsasabi mo? Ito ay tungkol sa bagyo. Ito ay tungkol sa lindol. So, mga ka-GPnatics, yung mga supplies na pangunahing pangangailangan nila, yan yung paggamit po ng mga MOOE. Okay, katulad po mga ka-GPnatics, syempre kapag may lindol, kailangan po natin ng tubig. Diba? Kahit pa paano mga kababayan, pwedeng ipambili ito ng, sabihin natin mga solar lights. Diba? Instead of kuryente, dahil kung wala pa nga, yung mga pansamantala, mga kababayan, pwede dyan gamitin. Imposible naman na walang MOOE, mga ka-GPnatics, ang Jensen. Aray ko. Alangan naman na lahat ng lungsod, lahat ng mga lugar, merong MOOE, ang Jensen wala. Papayag ba naman ang congressman nila or congresswoman nila na wala silang MOOE? Di ba? Para sa maintenance yan eh. Aray ko. Hindi pwedeng, mga kababayan, walang magagamit, lalong-lalo na in case of emergency, ang isang lugar. Kalokohan nito ni Eden Santos. Panoorin natin mga kababayan para magets natin yung kompleteng konteksto ng mga pangyayaring iyan bago po dumating sa sakuna ni Eden Santos. It is still incumbent upon us to convene the special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some BICAM reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines. Nasabid siya dun Mainly I believe it's the 7 or 8. Nakalimutan ko tuloy kung 7 or 8. The generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, were not able to be confirmed. So Alam nyo kung hindi lang bata to, mas magaling to kay Sarah. is what we are waiting for now. And
that is my update. So I'm ready to take any questions should there be any. Reaction niyo po may duly elected Senate President na po. Yes. I saw the news kanina. I guess on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman. And I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Is that a good thing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte? I don't think I'm really the best party to comment on that, but I believe in all the senators' ability to be impartial and fair. Medyo mag-1 year na po yung SONA nung sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo kaugnay po doon na maano-mal yung flood control projects. Pero ngayon po yung mga tinubulong, pinakasuhan ay yung mga sinasabi raw na nagbubunyag ng mga katiwalian at mga mali-maletang pera. Dito pa lang, intriga na siya eh. First of all, ma'am, sabi ng ni Pangulo, di ba? Nung sinumula yung kaso na yan, hindi naman sila minority. Nasa Correct. majority sila nun. Oo. I believe the ombudsman also said that in his he had an ASEAN event, there are over 100 complaints with the flood control scam. So I think we need to wait for the ombudsman and see what his actions are. I think gumagalaw naman yung mga kaso, but again, that's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions. With. Pero kasama po yung pangalan niyo sa nabanggit na kumanggap po ng Eto na. Ma'am, we don't dignify. We don't dignify. The testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Okay? Yeah. So, Mixed talks. is it really worth it? Is it Ma'am really worth Evangeline. it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin yung trabaho natin. Sir, regarding yung mga bills na for approval on third reading sa Senate, paano mangyayari doon? May BICAM pa ba or adapt? Well, that depends. As you know, the process, the way it works is kung pareho po yung bill sa Senado at Kongreso, then there doesn't need to be a BICAM. A BICAM is for the differing provisions of both the Yep. lower and upper chamber. Oo. So if on third reading the bill in the Senate is different to that of the lower house, then there will have to be a BICAM. So we will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a BICAM probably pag SONA na. Oo, kasi pag mga kababayan, nangyayari ito, mga bills natin kapag magkaiba ng version ang lower house sa upper house. So technically, nagkakaroon ng BICAM para maisaayos mga kababayan kung ano ba talaga yung dapat sundin, yung version ng upper house or ng lower house, ganon. Or pwede rin minsan kino-combine nila ito mga kababayan para mabuo talaga yung bills na gusto nilang maipasa. No, depende sa kanilang depende sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kung ano ba ang magandang i-implement, kung ito ay para dito, ito ay para doon, mga kababayan, or kung ano talaga yung mas magandang version. Ganun po ang nangyayari sa BICAM. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed. Pero sir, is adopting an option? Adopting is an option. Adopting the Senate version is an option, or the Senate adopting the House version is an option. Tama, Yes. tama. Sir, what is your Oo, kung maganda yung version ng Senate, mga kababayan, the House can adopt yung version ng Senate or the other way around. Kung mas maganda yung version ng Congress, mga kababayan, ng lower house, pwedeng i-adapt ng Senate so that mas magiging madali yung pag-pass ng bill. Ganun po yun. on calls to babaan po yun pong conviction threshold dahil po nakatawa na po na preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada?
I'm sorry, say that again. conviction threshold po sa impeachment trial ni VP Duterte ay babaan from 16 na 2/3 ng Alam mo, I'm gonna leave that to the legal luminaries of both chambers. I'm not a lawyer, and I never pretend to be one. So their understanding of the Constitution is much more, I never pretend to be one. much more warranted than mine. So pakinggan na lang natin ang mga, I guess, former Supreme Court justices. Those who are well versed in the Constitution. I Correct, think we correct. deserve to Mga listen to them kababayan. more. Una kasi, pag hindi ka abogado, sino maniniwala sa iyo? Although magaling magsalita itong si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, naiintindihan niya naman na siguro ang batas. Kaya lang, kapag tayo ay hindi abogado, mga kababayan, kumbaga, merong minsan na masasabi ng tao na wala tayong say, wala tayong magsalita, mga kababayan, hinggil sa mga usapin ng batas. So, let's leave it to the legal luminaries. Tama? Di ba? Oh. And me. Preparations for SONA, what do you want to hear from the President? I think I'm the wrong party to be answering that because I'll probably know what's in his speech in the next few weeks. But I think it would just be a report, as always, to the nation. And I think it will be more on the fact of what needs to be done in what's left of the administration. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, mas maganda, hindi may alis talaga sa utak ko na may kumpara na very fruitful yung interview kay Congressman Sandro Marcos compared to the interview or sabihin natin press conference of Sara Duterte, mga kababayan, tapos paghahandain ka tapos biglang hindi naman sasagot sa mga tanong, 'di ba? More fruitful ang talaga nakukuha natin dito, mga kababayan, pag ini-interview itong si Congressman Sandro Marcos kasi sobrang linaw ng kanyang sinasabi at saka meron talagang patutunguhan 'di ba? Unlike kay Sara, mga kababayan, sa imburnal, sa basurahan. Junior reaction lang po kasi may mga criticism sa anti-political dynasty bill na hindi daw talaga anti, kundi pro. I'm glad you brought that up. Those concerns are actually very warranted. And I naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling yung mga tao. Ang sa amin lang, and I will explain to you guys the process of how this works. And actually, as majority leader, it is part of my job. You always have to check what the numbers are for each bill, lalo na kapag LEDAC priority. Binibilang mo talaga yung mga boto kung gaano kalaki ang suporta ng Kamara. Now, if you look at the numbers of the people that voted for the anti-political dynasty bill, overwhelming majority. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. So tatanungin mo sa kanila, ilan ba talaga ang boto ng NUP? Ilan talaga ang boto ng NP? Gaano kalaki ang suporta sa NPC? And it becomes a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for that said bill. I am of the opinion, and nakita naman talaga namin, na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. And, let's call a spade a spade. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. Oo. So, it's not... Tama naman, mga kababayan. No, wag tayong magplastikan. Sabi niya, idiot ako pag sinabi kong ako ay hindi nanggaling din sa isang political dynasty. And sa Senado, hindi lang naman dyan sa Congress, sa lower house na maraming sabihin natin ay talagang political dynasty. Doon din, mayroon magkakapatid nandoon sa Senado, 'di ba? Hindi namin yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bycam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. So, may sarili silang debate, may sarili silang provisions, may sarili silang version. When they pass their version of the anti-political dynasty bill, there will be a bicameral conference. Of course. And then there will be another Definitely. opportunity to amend whatever provisions the upper house think to be inadequate or not tenable to the Filipino people.
So to answer your question, it was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Correct. Hindi po ito batas. Oo. This is just the version that we, in the lower house, were able to produce and garner support for. No. Mga kababayan, no, wala akong ibang ibig sabihin dito. Alam ko naman, nakitang-kita talaga yung pagkakaiba ng Ma'am Ine. No, pagkakaiba ni Sara Duterte, the way he speaks, itong si Sandro, and the way she speak, itong si Sara Duterte, mga kababayan. No doubt, there's no need to compare the two of itong dalawa, no? Mga kababayan. Kaya lang, syempre, Vice President yun eh. Tapos ito anak ng presidente. Mga kababayan, hindi pa siya lawyer. 'Di ba? Yung isa lawyer. Hindi ko lang alam kung mga kababayan, ang klaseng lawyer ba siya, kung paano talaga siya nakapasa. But then again, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ako na-impress ako sa isang tao. Alam mo, pag ang isang lawyer, napakinggan ko siya kung paano siya magsalita, may naririnig ako ng mga bagong statement or bagong words na talagang mga kababayan, parang it-ring a bell, di ba? It-ring sa bell. Na parang, uy, bago to sa pandinig ko, kailangan kong hanapin, i-google ko, kaya ChatGPT ko kung ano bang ibig sabihin nito, kailan ba ginagamit ito. Kay Sara Duterte, wala akong ganun eh. Di ba? Pero kay Congressman Sandro Marcos, he's not even a lawyer. Pero mga kababayan, sabi ko nga kanina, very fruitful yung kanyang mga sinasabi. Kasi napakalinaw nung kanyang nang pupuntahan eh. 'Di ba? Alam mo, may direction. 'Di ba? So kung ito magiging pangulo natin pagdating ng panahon, may direction. Yung isa, mga kababayan, di ko alam kung saan direction mapupunta yun eh. Oh. Sabi ng asawa, saan? Sa One Direction daw. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto. Pero sir, may commitment po ba from your Senate counterpart na makapagpasa ng isang anti-political dialogue? Okay. I totally agree, Argo. Hindi lahat na magaling sa Ingles matalino. Pero, again, kino-compare natin si Sandro and Sara. Diba? Ito, sasabihin ko kaagad, matalino. Magaling mag-Ingles, matalino pa. Madali sa kanya mag-explain ng mga bagay-bagay eh. Si Itok-Itok, kaya niya ba mag-explain ng mga bagay-bagay na wala po siyang kopya, wala po siyang script? Diba? Pag biglang nakalimot ng script niya, sasabihin niya, ay sorry, hindi po ako nakapaglagay ng sunblock. Ay sorry, take 2. Diba? Sandro Marcos, may binabasa ba? Wala. Oh. Si Sara kapag sumagot, tapos ambush interview, no, wala na. Mga kababayan, wala sa ayos. Bastos ang bunganga. Diba? Oh. I haven't spoken to them about it. Sa totoo lang, the legislative mill of the Senate medyo came to a halt after this whole leadership struggle. So it was it hasn't been brought up yet. But what's good is that now that these problems with the leadership have been fixed, I have no doubt that under SP Gatchalian, the Senate will get back to work. And we have a month and a half, I think, until the SONA. So that's a lot of time to convene with our Senate counterparts, see what the priorities are for the incoming session after the SONA, and really make sure that we buckle down and provide laws that the Filipino people will feel. Sir, sa Senate version, meron po ng provision pang babawal yung succession. Your thoughts on that? Personally, I honestly, I've been so caught up with making sure this bill passes in the House that I haven't had a chance to Bobo nga the ni. Senate version. So I don't want to comment on the Senate version. Again, I haven't read that version yet. Sir, regarding yung work ng Congress, kasi sabi niyo pwedeng may time para mag-meet tapos maraming gagawin after the SONA. Hindi ba makaka-apekto yung impeachment trial? Kasi syempre may mga lawmakers would focus on that. No. I think if you looked at the schedule and the calendar that was suggested for the Senate, and I think you guys can get lumabas yan sa balita. I saw that in the news.
is that they plan on doing a session in the morning or the impeachment trial in the morning and then session in the afternoon or vice versa. So it will not stop them from doing their legislative function. On the part of the sir, hindi makaka-affect. Tapos na kami. Mabilis sila eh. We've already passed the bills. Oo. So what support is the House leadership extending to the prosecution, especially since the pre-trial conference is upcoming and we're expecting the trial of Vice President Sara Duterte to start on July 3rd? I think that's a question best asked to the impeachment team, specifically the impeachment spokesperson. So may request though sa House leadership for the simultaneous translation of the trial to different languages. I think maybe just for the sake of informing the Filipino people as to what are the goings on of the trial itself and between both legislative chambers, I think it's a good idea. I'm happy to support that. Pero to be clear lang po, wala pong directives ang House leadership sa House prosecution team at tungkol po sa impeachment. No, I mean we all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. They are all brilliant in their own way. So I think just leave them be and let them do what they have to do. But you believe they have a strong case? Let them be. The prosecution. Again, because of who I am and my relation to the president, I am not in the best place to comment on the impeachment. 'Di ba? Kasi kung sasabihin ko sa inyo na talagang malakas ang kaso nila, of course, sasabihin niyo yan dahil anak siya ng Pangulo. Magiging Kung sasabihin bias. ko mahina, ay hindi, nagkukunwari lang yan dahil namumuliti ka. Correct. So, again, I'm not in the best position to comment on that. Mhm. We were the first to sign the first impeachment case against VP Sara last year, Yes. Congress. With all the evidence na nakuha po ng House Committee on Correct. Justice, nadagdagan pa ng firearms daw po na allegedly undeclared. Gano'n po kalakas tingin nyo na makakakuha ng convictions yung House prosecution branch? Again, I don't want to comment na lang. You're right, I was the first person to sign last impeachment. But again, I think that was me being more of a son than Guys, alam nyo, sa totoo lang, gusto nilang cornerin si Congressman Sandro Marcos. It just so happened na very brilliant tong taong to, mga kababayan. Hindi nila ma-corner eh. Hindi nila makuha yung gusto nilang isagot na kumbaga, sumagot siya laban kay BP Sara Duterte. Again, mga kababayan, wala siya sa right position para sabihin yon, or sabihin natin talagang napaka-brilliant tong taong ito kasi ayaw niyang kumbaga, mabigyan mga kababayan ng kulay dahil siya nga ay anak ng presidente na mga kababayan. Alam naman natin, nung unang impeachment ni Sara Duterte, siya po mga kababayan ang nag-endorso nun, di ba? Oh, siya ang unang pumirma. Yeah, then a House member, and you have to remember, I was a majority leader at the time. And now that I was senior deputy majority leader at the time. I think so. Last year, no? 19. Yeah, 19. Yes, so it's different now. I don't only represent the First District of Ilocos Norte. Oo naman, Argo, brilliant. Kaysa naman sasabihin mo, kaagad, I don't want to answer that question. Next! Di ba? Ang pangit. Kailangan lagyan mo naman ng mga kababayan. Kumbaga, lagyan mo ng konting palabok, di ba? Para kahit pa paano, i-convince mo naman yung mga kausap mo. O di ba? Lagyan mo ng kahit pa paano mga kababayan, parang bago kayo mapunta sa climax, kailangan muna may foreplay ba ganon? Di ba? Argo, hindi pwedeng banatan mo kaagad, I don't wanna answer that question. Ganon kaagad? Di ba? Pwede mo sabihin yung dahilan. Kailangan kasi pag sumagot ka, lalagyan mo ng lalagyan mo ng dahilan kung bakit ayaw mong sagutin. Di ba? Hindi pwedeng, Richard, I don't wanna answer that question kasi hindi mo talaga alam. Di ba? Kay Sandro, sinabi niya na wala ako sa right position para sabihin yan kasi ayoko magkaroon ng kulay, anak ako ng presidente, 'di ba? Pag sinabi ko na ito ay malakas, kung sasabihin ko ito ay mahina, 'di ba? No comment daw si Mixtox. I'm not only the son of the president, but I also represent the institution now as majority leader. So magkaiba na. And to tell you the truth, I did let my emotions get the better of me. That was the first time I experienced something like that. So of course,
I guess, lesson learned. Would you update po sa assistance ng House sa mga victims ng earthquake in Mindanao? I'm sorry? Earthquake in Mindanao po, baka may Yes update po. sa- I mean, pinuntahan ni Speaker Boji, kasama po ni SP Win, para makita po yung mga nangyari doon po sa Gensan at sa Eto na, affected guys. areas. And I believe the House has extended already its assistance, and all those districts who have been affected, we have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na apektado. Okay? Sabi po, zero daw yung budget ng para Eto na. sa MOE, yung Gensan. Ma'am, parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala raw kung AIX or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat. Kung sa consolidates din. Hindi, sabi-sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Verify mo ba? Yun po ang No. Answer my question. Verify mo ba? Verify mo ba? Ang kulit eh. Verify mo ba, yes or no? Aha. Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Oo. Okay? verify. Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes, Okay. So next time, yes po ma'am. So next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Oo. Actually, mga kababayan, hindi lang niya yan narinig kay Congressman Sandro Libiste. Leandro Libiste. Sandro Marcos, Leandro Libiste. Napagsama ko na. Hindi lang niya yan dyan narinig kasi. Noong una nagpahayag dyan si Congressman Pulong, mga kababayan, even itong si Baste, alam ko meron din niyang sinabi na hindi daw binibigyan ng budget ang Mindanao. Lalong-lalo na ang Davao. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ginagaya yan itong si Eden. Ewan ko ba kung bakit napunta dyan si Eden. Samantalang mga kababayan, lahat naman halos ng reporter dyan, kahit may DDS dyan si Red, yung mataba, mukhang lumba-lumba, mga kababayan, sorry hindi, basta si Red, na DDS din yun eh. Pero hindi po siya ganyang klase magtanong. Sila Marian, mga kababayan, nakasama namin yan, sila Mama, tawag dito, sila Mela, di ba? Nakasama namin yan dyan, hindi sila ganyang klase na magtanong, mga kababayan. At saka, ito mga yun, mga Inglesero pa, pag nagtatanong, etong si Eden, ewan ko eh, chismis ang alam. Di ba? Kapag hindi ka sigurado, unang-unang gagawin mo as a reporter, it's your responsibility to do a due diligence para hindi ka mapahiya. Di ba? Para naman sa ganun, magkaroon naman ng, sabihin natin mga kababayan, laman yung itatanong mo. Hindi pwedeng tanong ka lang ng tanong. Di ba gusto mo ipipid na lang sa'yo eh. Di ba kaya ka tuloy napapahiya eh. Sabihin sa'yo, there's no such thing. Lalong-lalo na kung, walang budget, zero MOOE. Kalokohan yan. Mga kababayan, hindi po ito usapan ng party list ha. Kung may party list nga, imposible naman mga kababayan na yung mga kongresista nyo, di ba, mga district congressman, meron silang mga constituents, tapos papayag ba sila na walang MOOE, walang district budget? Aray ko. Di ba? That doesn't make sense. Aray ko. That doesn't make sense. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga district congressman eh. Yan ang unang-una nila, mga kababayan. Siguro, sasabihin nila, wala silang silbing congressman kung ang distrito nila walang MOOE, walang budget. Diba? Doon pa lang eh. Kaya nga naging congressman yung mga yan per district kasi yan ang inilalaban nila eh. Diba? Para mas mapabilis in a constant contact. Magkaroon sila ng tapos continuous relationship. Sila yung kumbaga mga kababayan, representative ng inyong distrito.
So how come napapayag itong mga kongresista na to na walang MOOE at wala pong budget? Aray ko. Durog. Nadurog dito si Eden, sa totoo lang. Para siyang keso na nalusaw. Alam nyo, nakita nyo yung mga reporter? Kung anong itsura nila? Tingnan nyo As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan. Who would be so stupid to do that? I mean, really? Thank you. Sir, last question. Yung hearing, may schedule na ba yung hearing dun sa investigations sa Ateneo? Ito. that, Tingnan nyo yung mga itsura ng mga reporter nila, ng mga reporter diyan. Tahimik na lang guys eh. Parang ganyan din ang itsura ng mga reporter noon sa Senate. Aray ko. Tapos doon sa, alam yun, yung press conference ni Claire Castro. Kaya siguro siya tinanggal doon eh. Kasi ganyan klaseng magsasagot. Sabi ni Argo, Eden, bawi tayo Aray ko. Paano makakabawi? Laging sablay, Argo. Tingnan yung mukha ng mga reporter dito. Wala na lang. Hindi na lang sila umiimik. Sabi siguro nila, wag nyo na kaming kunan. Baka mamaya sabihin, kami pa yun eh. Aray ko. Buti na lang, kilala na natin yung, yung boses ni Eden. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. Mhm. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? Mhm. I mean, really? Thank you. Oo. Mga kababayan, di mo bibigyan ng MOE, di mo bibigyan ng budget ang Gensan, di nagalit sa'yo yung mga yun. Di nagwala yung mga kongresista dyan. Oh, just me yung Marimar. Aray ko. Walang iya talaga tong si Eden. Nako, bawi ka daw, sabi ni Argo. Galingan mo sa susunod. Kung makabawi ka pa. O, ito pa mga kababayan.